at dinadakila sa mga oras na 'to. Amang banal, tunay nga o Diyos na mabuti ka sa lahat ng pagkakataon. Salamat po o Diyos sa araw na 'to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama, muli mo kami, Panginoon, tuturuan, muli mo kaming tutulungan, muli mo kaming pagpapalain, Panginoon. Lord, salamat sa iyong habag na laging bago araw-araw, Panginoon. Salamat sa grasya mo, Panginoon, Lord, na lagi naming natatamasa sa mga oras na 'to. Panginoon, patuloy po akong humihingi ng gabay, ng patnubay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na patuloy kang mangusap sa bawat buhay ng bawat isa. Lord, langisan mo ang aking mga labi, ikaw po ang marinig, ikaw ang makita, itago mo ko sa iyong likuran. Lord, maghari ka sa bawat buhay ng bawat isa sa mga oras na to, kumatok ka sa mga puso namin, buksan mo yung aming understanding, Panginoon, buksan mo yung aming, hallelujah, Yun yung spiritual kalooban mo para na sa amin, yung makakabuti na para sa aming kumpanya. O God, in Jesus' name, sa mga oras po na to, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay patuloy na matuto ayon sa iyong salita, Panginoon, na nakapagbabago ng bawat buhay, ng bawat isa. Pinagpala po ang bawat isa na nandito sa loob ng gawain ngayon, mula sa buhay ni Ate Annalisa, ni Ate Pem, ni Ate Jenna, ni Ate Eve, ni Ate Kat, ni Ate April, ni Ate Christina, Panginoon, si Ate Jolly, si Pastor Mark, Panginoon, Pastor Claus, Lord, si Pastor Russell, Ama, maraming maraming salamat po sa kanilang mga buhay na pinagsama-sama mo kami, pinagtagpo mo kami sa oras na to, Ama. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo na patuloy kang maparangalan, patuloy kang mapasalamatan, patuloy kang maluwalhati, Panginoon. Hayaan mong makilala ka pa namin ng mas higit pa kaysa kahapon, na mas malalim pa, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa oras na to, sa'yo namin itinataas at pinagkakatiwala ang katagumpayan ng gawain sa pangalan ng aming Diyos na buhay, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So, glory to God po, ano? Tayo po'y dumako sa mensahe. Sa pag-usapan po natin yung castaway or burden. Amen? So, ano ba yung burden? No? Yung burden po, ito yung naka-storage siya. Para siyang naka-store sa'yo. Naka-storage siya sa'yo na kabigatan, no po, na dinadala mo. Amen? So, paano natin to makast away? Amen? Sa buhay natin. So, tuturuan po tayo ng salita ng Panginoong Diyos kung paano magiging light lang ang ating buhay. Na wag po nating pahirapan ang ating mga buhay. No po? Madalas sinasabi natin, we are prayer warrior. Amen? Pero bakit kapatid hanggang ngayon, bigat na bigat ka? Bakit hanggang ngayon, hirap na hirap ka? No po? Kasi, as far as I know, no, sinabi ng Panginoon, hindi siya para magpabigat ng buhay natin. No po? Sinabi nga ng Lord na naging mahirap siya para maging magaan ang buhay natin. 'Di ba? Pinanganak siya sa ano, 'di ba? Nakita natin kung paano. No, tapos sabi nga ng Lord, ang kaligtasan mo, 'di ba? Hindi dahil sa iyong gawa, 'di ba? Bakit parang tayo ngayon, sobra tayong hirap na hirap. Amen. Yung mga pangangailangan natin, 'di ba? Bakit parang hirap na hirap tayo? So, ngayong oras na 'to, na po tuturuan tayo ng Panginoon na i-absorb natin yung power of word na binibigay po sa atin ng Panginoon. Amen? Dahil alam ko, ikaw at ako, pinili ka ng Panginoon. At most of us, ano, di lang tayo pinili, no? We are called. Tinawag pa niya tayo. Amen? Kung paano niyan tinawag si Peter at Matthew, ganun din. We rely in His grace sa mga oras na to. Amen? So, lahat tayo nagdi-desire tayo na magkaroon ng answer prayer. Amen? Sino po yung hindi nagdi-desire dito na magkaroon ng answer prayer? Kaya ka nga nagbibigay ng prayer request, di ba? Kaya purihin ng Panginoon sa lahat na nagpapasalamat sa Panginoon, no po? Kasi hindi lahat nagbabalik ng pasasalamat. Yung iba, nagre-request lang, then after that, wala na. Pero di ba sabi nga, katulad ng 10 kitongin, inaantay din ng Lord na may magpasalamat sa Kanya. Amen? Inaantay din ng Lord na maluwalhati yung pangalan niya sa pamamagitan ng pasasalamat natin. Amen? Kaya, dito po, itong pag-uusapan natin, makikita natin kung paano po, gaano ka-capable ang Panginoon sa buhay natin, kung bakit natin siya tinawag na Diyos at tagapagligtas.
So, ang panalangin po, ay nahahati sa 3 category. No, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin, tayong mga tao, nahahati sa 3 category yung ating mga panalangin tuwing sinasubmit natin sa Panginoon. Amen? At purihin ang Diyos kung bakit minsan nagpe-fail tayo sa answer prayer na nagmumula sa Panginoon. Ano po? Kasi minsan hindi tayo marunong kung paano tayo mag-approach sa Panginoon. Hindi natin alam kung paano tayo lalapit, no po? Hindi natin alam kung saan base yung prayer natin na dinidesire natin kasi magkakaiba po, 'di ba? Magkakaiba yung ating mga desire and different way ng prayer natin. So ngayon po, no, ngayong oras na 'to, katulad po ng sinasabi ng Panginoon, minsan kapag nakakalimutan mo yung position mo bilang anak ng Diyos, amen? No po, minsan nagkakasala tayo, hindi lang sa Kanya, kundi sa sarili natin mismo. Kaya minsan nga dapat humingi tayo ng tawad sa sarili natin kasi minsan tinatanggalan natin ng karapatan yung sarili natin. Tayo mismo, no? Hindi ang Diyos ang nagtatanggal sa atin. Alam niyo, sa dami kasi ng iniisip natin, no po, nawawala yung ating katayuan sa harapan ng Diyos. Tayo mismo ang nagtatanggal nun. Amen? Dahil sa dami ng pag-aalala, dahil sa dami ng pag-iisip na sinasabi natin, no po? Kaya minsan tayo mismo ang nagtatanggal ng karapatan natin bilang maging anak ng Diyos. Amen? So, dito tuturuan tayo ng 3 category. Una, kapag nananalangin tayo, 'di ba, ang hinihingi natin yung mga needs natin. Amen? Una po, ang needs. Amen? Ano yung needs? Yung mga kailangan natin. Yun yung hinihingi natin sa Panginoon. Pangalawang kategorya na hinihingi natin sa Panginoon, yung ating cares. Yung pagmamalasakit natin, 'di ba, sa maraming bagay. Saan ka nagmamalasakit? Name it, kapatid. Hindi ba yon ang hinihiling natin sa Diyos? Sa asawa mo, sa anak mo, mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Even nga kanto, even mga tao sa hindi mo kakalala, 'di ba, minamalasakitan mo na rin. Amen? Pangatlong category po, desire. Yung desire natin. Yung mga bagay na hinahangad natin. Yung mga bagay na laman ng puso mo. Amen? Na hindi mo ini-speak out. Nasa laman lang siya ng puso mo kasi yun yung desire mo. Amen? So, pag-uusapan pa natin, I try my best po na maano ko, pero actually, inano ko lang po yung part 1 kasi talagang hihimayin ko lang po to para manamnam natin ng mas mabuti. At kung mabigyan pa po ng pagkakataon sa susunod na po na makapagmensahe, ilalatag natin yung mga kasunod na po. So, I'll try my best na mai-consume lang yung oras na So, dito po na makikita natin yung needs natin. Ano ba yung mga needs? Unang category ng panalangin natin, yung ating needs. Ano yung mga needs natin? Yung ating daily bread. Amen? Yung renta ng bahay. Mga renta po. Trabaho. Kailangan natin ng trabaho para masuplayan yung ating mga pamilya. Amen? Pambaon ng anak. Amen? Po? Ano pa? Pambili ng bigas. Amen? Mantika, itlog. Mga daily needs natin. Po? So, dito makikita natin na lahat ng mga tao, halos lahat ng mga tao nagtatrabaho because of our needs. Amen? And sometimes po, dahil sa mga breakthrough. Amen? Pero paano po tayo mag-a-approach sa mga needs natin before God? Amen? Kung ang needs na yon po, ay minsan, hindi natin alam, favor pala yon, pero ini-include natin as our needs. Paano mo i-approach sa Lord yon na yung bagay na dapat alam mo to bilang mananampalataya, tapos tinatawag mo yung sarili mo na prayer warrior o prayer intercessory o prayer warrior ng SFC, di ba po? Tapos hindi mo alam yung dapat na favor mo lang, ginagawa mo siyang needs mo. Amen? So, sometimes we approach wrongly. Mali yung ating prayer. Kaya dito po, dahil tayo ay idadirect po, dinadirect tayo sa wrong category ng ating pananalangin. Yung mga kategorya na hinihingi natin, pero dapat
given na dapat alam mo na given na pero hingi ka pa rin, hinihingi mo pa rin sa Lord. No po? So, how you approach your need as a child of God. Amen? Paano po ikaw nag-a-approach bilang anak ng Diyos? No, kasi magkaiba yun eh. Magkaiba yung mag-a-approach ka kapag kilala mo yung sarili mo bilang anak ng Diyos. You are asking to the Lord differently. Kesa sa nag-a-approach ka na kailan mo lang nakilala o kaya hindi mo kilala yung Panginoon. Amen? Magkaiba, kaya kung papansin niyo magkaiba yung pagdarasal ng mga nagdadasal lang dahil kilala niya yung Panginoon o yung nagdadasal ka dahil may alam ka at alam mo kung sino ang Panginoon at sino ka sa harap ng Panginoon. Amen? So, sometimes, we are asking na po yung breakthrough. Pero, katulad ng mga kahirapan, na po, ang kahirapan po, hindi naman yan makukuha lang sa prayer eh. Kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong pagtrabahuhan para ma-overcome mo ang kahirapan. Hindi mo basta sinabi na, Lord, I need breakthrough dahil naghihirap ka. Dahil yung buhay mo mahirap, pero wala kang ginagawa. Na po? Sometimes, hindi lang prayer ang kailangan natin. Kailangan nating kumilos. Amen? Kaya, minsan po, akala natin, rebuke tayo ng poverty. Pero ang totoo, dahil sa sobrang tamad lang din natin, kaya tayo mahirap. Amen? Di ba po? May mga pangangailangan tayo, minsan hinihingi natin, hindi naman yun yung needs natin, kundi mga wants lang natin. Amen? Kaya, dito po, hayaan nyo na ipaunawa sa atin ng Panginoon yung mensahe niya ngayong oras na to. Kasi minsan, sometimes, nag-a-approach tayo sa Panginoon at ng maling dealing sa God. For what you need. Amen? So, pumunta po tayo sa pinaka-verse po natin. Pakibasa nga po. Sa Matthew 6 po, 25 hanggang 34. Yung pagbasa po na may katarungan. Amen? Praise God po. Matthew po, 6:25 hanggang 34. English, Tagalog, sis. Tagalog po. Tagalogin ko. Yan, Matthew chapter 6, verse 25. 8 lang 6 po. Verse 6 po. Verse 6. 25 Meron hanggang akong 34. Meron na ate Kat. Pakilakas po ate. Wala po ata ate Kat. Ako na lang, sis. Ayan po. Sige po. Ayan. Matthew chapter 6, verse 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, palakas sis na hina. Huwag kayo mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kanilang kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon,
kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na nga ninyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. Amen. Praise the Lord. So sabi niya doon, ano po, don't think about these things. Pero ilan po sa atin yung isip ng isip araw-araw ng mga pangangailangan? No po? Pero mismo pong ang Panginoon na nagsasabi sa atin na huwag kang mabalisa. 'Di ba? Sinasabi niya sa lahat ng mga pangangailangan mo. Pero tayo, kabaligtaran, lagi tayong nababalisa. Amen? Lagi po tayong nag-iisip, lagi tayong as if hindi alam ng Panginoon yung pangangailangan mo. No po? Kaya, tapos ito yung lagi mong pinapanalangin. 'Di ba? Ito yung lagi mong hinihingi mo. No? Parang nga minsan yung panalangin mo nga alam mo yon kabisado mo na. Lord, kailangan ko yung ganito. Alam mo yun, automatic na yung bibig mo pag nagpe-pray ka. Parang parang hindi na pray in the spirit, pray na lang sa laman, nakabisado mo na lang yung prayer mo. Kasi yun at iyon na lang din yung prayer mo araw-araw. Amen? No, parang hindi rin, pati way of prayer mo hindi nagtatransform, hindi nagle-level up. Amen? Kasi hindi natin naiintindihan minsan na sinasabi natin na tayo anak ng Diyos, pero hindi mo alam yung mga portion na dapat sa'yo na. Amen? Pero sinasabi mo, you're a Christian. Amen? So, dito po ang linaw po ng sinabi ng Panginoon. Don't think about these things. Kapag ikaw na po isang nanay at isang tatay, at hindi mo alam ang pangangailangan ng iyong mga anak, ikaw yung pinaka-failure na magulang. Tama po ba? 'Di ba? Ikaw ba tuwing umaga, kailangan pa bang sabihin sa'yo ng mga anak mo na, Nanay, kailangan ko ng pagkain ko ng umaga. Nay, kailangan ko ng baon ko sa araw-araw. Nay, kailangan ko ng, 'di ba? Yung sinasabi pa nila sa'yo yung araw-araw na kailangan nila. Na dapat ikaw mismong magulang alam mo yon. 'Di ba? Yun yung ginagawa natin sa Diyos. Tuwing sinasabi natin lahat ng pangangailangan natin. Which is hindi masama. No po? Kaya lang, wag niyo po don't get me wrong, kung pinag-uusapan natin yung mga ganito, kasi ang tagal na po natin, lalo na sa prayer, no po? Tayo ay tinatawag na intercessor. Tayo po, yung iba pa nga dito, ang dami-dami na, di ba? Ang dami nating mga pinapasok na pinag-aaralan. Di ba po? Which is hindi masama. Pero pagdating sa mga ganitong bagay, pag sinusubok tayo sa mga ganitong bagay, hindi po nakikita yung maturity natin. Amen? Kahit sinasabi ng salita ng Panginoon, do not worry. Do not worry. Lagi pa rin tayong kinakatwiranan natin yung sarili natin na tao lang ako. Hindi ako perpekto. Hanggang kailan po? Hanggang kailan natin sasabihin na tao lang ako, hindi ako perpekto? 'Di ba? Kasi kapag ganun yung position natin lagi sa harap ng Diyos, 'di ba? Hindi tayo nagmamature. Hindi natin naiintindihan kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At parang minsan, sa mga needs natin, grabe, sa mga needs mo pa lang, para ka nang nag-intercession, 2 hours, dahil lang sa mga needs mo, inihingi mo sa Diyos, ganun ka magdasal. Hindi naman kailangan. Minsan, di ba? Grabe, sobrang pangangailangan na hinihingi natin sa Panginoon para tayo nag-i-intercede. Lalo na kapag nasa mga critical tayo, yung pang-araw-araw lang ang dinadasal mo, yung mga bagay na gusto mo, yung mga wants mo, di ba? Inaabot ka talaga ng 2 oras. Amen? hindi naman talaga, mahalaga. Hindi naman talaga, yun talaga yung kailangan mo. Kasi alam ng Panginoon yung mga kailangan natin.
Kaya minsan po minsan parang minamak natin yung Panginoon na hindi ko ba naintindihan yung mga concerning sa mga needs ninyo? Sa mga buhay natin, no? Hindi ba alam ng Diyos yung mga concerns na yon? Do sinabi ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Amen? Yung iba, kahirapan, pinagpapasting pa. Hello, magtrabaho ka, 'di ba? Minsan ang poverty po, hindi naman pinagpapasting, hindi naman pinagpe-pray minsan. 'Di ba? Kailangan din po gawa-gawa. Magtrabaho din po tayo. No? Hindi lahat gawa ng demonyo sa buhay natin. Minsan tayo po ang problema. Kaya minsan, nagkakasala po tayo hindi lang sa sarili natin, pati sa soul natin, pati sa mind natin. Amen? Kasi hindi natin alam yung position natin. Tinatanggalan mo ng karapatan yung sarili mo na maging anak ng Diyos. Na po? Kahit ikaw, alam mo, ikaw mismo, di ba? Binibigay mo, sinusustain mo yung mga pangangailangan, di ba, ng pamilya mo. Now, we need to be matured. Na po? Sabi dun sa salita, kung yung bird nga daw pinipid, di ba? Hindi sila naghahanap buhay pero pinipid sila. Ikaw pa ba? Di ba? Meaning po, every time na nagwo-worried ka about sa sarili mo, you're lowering yourself than bird. Napakaliit ng tingin mo, mas maliit pa kaysa sa ibon. Mas mababa pa kaysa sa ibon ang tingin mo sa tuwing magwo-worry ka ng mga needs mo. Amen? Hindi ko po yung sinabi, no? Sinasabi po yun ng salita ng Diyos. Kasi mismo tayo tinatanong, do you think mas mababa pa ang tingin ng Diyos sa'yo kaysa sa ibon para hindi niya malaman yung needs mo? Amen? Na halos 1 linggo, 1 taon na yata, puro needs mo na lang yung hinihingi mo sa Diyos. Amen? Walang maturity, wala pong maturity, yung ating paglapit sa Panginoon. Amen? Kaya dito po, sinasabi dito, no, na kapag ganun ang tingin mo sa sarili mo, parang sinasabi mo, na tinitingnan mo yung sarili mo sa lahat ng creation dito sa mundong ito. Na po, na hindi ka mahalaga. Samantalang, kabaligtaran yon sa thought at mind ng Panginoon. Ang sinasabi ng Diyos sa'yo, di ba? Hindi ba higit kang mahalaga kesa sa mga animals na nagsusurvive sa winter kahit na malamig? Di ba? Kesa sa mga langgam na nagpe-prepare ng kanilang mga pagkain bago pa magkaroon ng mga tag-ulan. Amen? Kasi God created you as His image. Kaya the moment na you think your needs, you make yourself less important. Amen? Pakiulit nga po yung verse 27 at 29, Ate Pem. Amen. 27 to 29. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Amen. Amen. Dito, Jesus is showing us His mindset. Na po? None of these three. Wala sa needs mo, wala sa cares mo, wala sa desire mo, ang burden mo. Amen? God give us burden po, hindi yung mga bagay na yan. Hindi yan yung mga bagay na burden na dapat na iniisip mo, pero yan yung burden mo. Tanungin niyo po yung sarili niyo kung ano yung burden ninyo. Amen? Tanungin ko yung sarili ko kung ano yung burden ko. Di ba po? Kapag binigyan tayo ng burden ng Panginoon, minsan nako-confuse po tayo kung ano yung burden sa needs natin. Amen? Na po, si Jesus, hindi po siya nag-pray about sa cross. But it is His burden. Yun po yung burden niya. Si Solomon po, nag-pray siya, na po, sa kanyang burden,
No po? Kaya hangang-hanga si Lord sa kanya, eh. Tingnan niyo po si Solomon, Si Solomon, nag-pray siya, nabigyan siya ng Lord ng wisdom to assist, 'di ba? Yung burden na alam niyang kakaharapin niya. Hindi siya nagdasal, no, hindi siya nagdasal about patayin mo yung kaaway ko. 'Di ba kaya nga dun na-amaze si God sa kanya, eh. Itumba mo yung kaaway ko, 'di ba, para manalo na lang siya sa laban. Hindi, hindi yun ang hiningi niya. Kasi naiintindihan niya at nauunawaan ni Solomon na mas burden ang mamahala sa people of God kesa sa kaaway na yun. Amen? 'Di ba? Kaya nga po yun ang hiningi ni Solomon sa Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom para pamahalaan ko itong mga tao mo. Tingnan niyo, binalik niya yung burden sa Diyos. 'Di ba? Na dapat sa kanya kasi siya yung susunod na king. Nakita niyo po yung way ng wisdom doon, 'di ba? Na ikaw nag-i-store ka ng burden sa sarili mo na hindi mo naman dapat ini-store sa sarili mo kundi dapat binabalik mo sa Panginoon para maging mas magaan yung burden na iniisip mong burden para sa'yo. Amen? Kasi kung sino yung yung may mas calling sa atin, dito sa bawat isa sa atin dito na mas mabigat, maniwala kayo, mas mabigat yung burden ng puso ninyo. Kung sino yung may calling sa atin na mas malawak at mas malaki. 'Di ba? Yung mga burden ninyo, tingnan niyo po, ang bibigat. 'Di ba? Kulang na lang yung pulubi dun sa kanto gusto mo pakainin pa. 'Di ba? Kasi nagiging burden siya, nai-store siya sa puso mo na paano akong nakakakain tas nakikita ko yung kapwa ko dun sa kanto na namamalimos na hindi kumakain. 'Di ba? Nag-i-store ka sa puso mo ng burden dahil sa pag-aalala. Amen? Kaya si Solomon po, hindi daw siya nakapagdamit na maganda. Tayo, alalang-alala tayo, luma na yung damit ko, kailangan ko nang bumili. Amen? Sabi din dito sa atin, 'di ba? Sino daw ang makapagdudugtong ng kahit 1 oras, Ate Jenna? 'Di ba? Yung problema mo bukas pa 'yon, pero inaalala mo na ngayon. 'Di ba? Hayaan mong ang bukas ang mag-alala para sa bukas, sabi, pero hindi natin maintindihan. Na po matuto tayong i-give back yung burden na nilalagay. Na po, actually hindi 'to mga burden kung maiintindihan po natin yung mensahe. Na po? Because Solomon understand na po yung burden, tayo din po. Kailangan nating maintindihan what is burden and what is our needs. No? Si Solomon, yun yung burden niya, kaya yun yung nilagay niya sa kamay ng Diyos ulit, binabalik niya. Dahil yun yung kailangan niya. Hindi niya inas yung head ng enemy, samantalang yun ang kailangan niya. Kasi he understood the difference between his mission and vision. Na po? He know. Kaya ikaw din po kapatid, dapat alam mo yung difference between your mission at vision bilang anak ng Diyos. Stand how to receive what you're praying for. Kailangan mong alam mong tumayo kung ano yung mga pinapanalangin mo, please, 'di ba? Kailangan nating maunawaan. Kaya nga when you think your needs, kapag iniisip natin yung needs natin sa bawat araw, no po, para tong nagiging ebidensya na wala tayong faith. Amen? Parang wala kang tiwala sa Diyos mo na alam ng Panginoon kung anong needs mo. 'Di ba? Sabi nga niya, your needs, 'di ba? Ipagkakaloob niya yung needs mo by His grace and His glory. 'Di ba? Pero parang hindi natin naintindihan. Kaya tayo nag-aalala lagi sa mga needs natin na nagiging dahilan tuloy na parang kawalan natin ng pananampalataya. Kaya tingnan niyo si Mary, si Mary po nung lumapit siya kay Jesus. Humihingi siya ng wine, yung pinakakauna-unahang himala ng Panginoong Diyos. Na po? Jesus, hindi naman business ni Jesus maging bartender o gumawa ng ng wine . Hindi naman siya bartender, 'di ba? Pero sa kanya lumapit si Mary. 'Di ba? Means he can do something. Alam ni Mary kung sino ilalapitan niya sa panahon na nangangailangan siya.
'Di ba? Nag-demand siya. Nag-ask siya, spiritually demands niya na, "Here," 'di ba? Kailangan kulang na yung ano, yung wine, kailangan na ng wine. 'Di ba? Sabi pa nga ng Panginoon nun, 'di ba? Hindi ko pa panahon. Pero anong sabi ni Mary bilang nanay? She don't care. 'Di ba? She don't care kasi kilala niya na Lord si Jesus at kilala rin niya na Savior si Jesus. He know Jesus better. Ikaw ba? Kilala mo rin si Jesus ng much better. 'Di ba? Ngayon, sa tagal na natin na nag-aaral, 'di ba? Nakikilala mo ba si Lord ng more kaysa yesterday? 'Di ba? Sa bawat araw, more deeper mo ba siyang nakikilala? Kaya si Mary noon, si Nanay Mary, 'di ba? Lumayo lang siya. Bigay niyo lahat ng kailangan at hihingin niya. Confident, 'di ba? Confident na nanay. Kasi kilala niya kung sino yung anak niya na yun, 'di ba? Ikaw din ba ganun ka kasi kilala mo na tatay mo siya, na daddy mo siya, na kaibigan mo siya, amen? Na dakilang manggagamot mo siya, na Diyos siya na sumasagot ng mga panalangin mo. Kasi lack of faith, imposible na ma-please mo siya. Kasi yung palang pagdududa mo o yung pag-aalala mo palang para bukas, isa ng ebidensya na kulang ka sa faith. 'Di ba? At para mag-function ang faith, at para mag-operate yon, kailangan mong maintindihan kung sino ka. Faith is receiving. Na po? Faith is receiving. Transformation, 'di ba? Sanctification, 'di ba? Yan marireceive mo yan kapag meron kang faith eh. Alam mo na with that faith, mapiplease mo si Lord na matatransform ka araw-araw. Na masasanctify ka araw-araw. At mag-iisip ka differently because of that faith. Maiiba yung pag-iisip mo. Faith give you understanding sa word na po na tinuturo. Sa word na naririnig mo. Amen? Kasi yun yung magdadagdag at magdadagdag sa'yo ng faith araw-araw because of hearing the word. Amen? Kaya nga po, lahat ng mga nasa langit, nag-function yun because of faith, because of belief. Amen? So kung wala kang faith at belief, paano kang pupunta doon? 'Di ba? That's why we are saved by grace, 'di ba? Through faith. Amen? Malaki po ang nagagawa ng pananampalataya. Kaya if you don't have faith in area of your life, it won't please God. Amen? Hindi natin mapiplease si Lord. Because everything na nagpa-function without faith is a sin. 'Di ba? Lahat ng bagay dito, that word of God, no? Lahat ng bagay without faith is a sin. So paano kapatid kapag nagpa-function ka, na lahat na lang pinag-alala mo, ebidensya po na hindi ka nananampalataya talaga. Amen? But you justify yourself. You're always justifying yourself sa front ng God. Amen? Kaya nga po, 'di ba, hindi na mahalaga kung ano yung itsura mo, hindi mahalaga kung paano, 'di ba? Kaya lang dapat alam mo po, alam natin dapat na without faith, no po, hindi mahalaga yung panlabas mo eh. Ang faith po, yaan dapat ni-receive natin na lumalabas yan sa atin. Kasi faith is part of the Holy Spirit. Prutas po yan ng banal na spirito, regalo. 'Di ba? Na dapat nire-receive natin, nire-receive mo. Amen? Paano kung wala kang faith? Di wala na lahat. Bagsak na yung yung 8. Kasi 9 na bunga yun eh. Hindi nakita yung faith sa'yo, di wala na po lahat. Di ba? Bagsak na lahat. Kasi isang bunga lang yun eh. Hindi naman pwede na 9 na bunga yun. Isang bunga yun, nakapaloob yung 9 na katangian na yun. Na bunga ng banal na spirito. Amen? Kaya nga si Satan, di niya ma-please si God kasi wala nga siyang faith eh. Di ba? Kaya nga siya nagkaroon ng pride kay God. Amen? Kaya tayo po kailangan matuto tayong i-pursue po. Na po, makita natin
Makilala natin yung ating sarili sa harap ng Panginoon. Makilala natin yung pagiging sonship natin. Kaya tayo tinawag na anak ng Diyos because of our faith. Tama po ba? Sino siya sa buhay mo? Ano yung kaya niyang gawin para sa'yo? No po, isipin natin yung ganun. No, paano mo siya tinawag na Diyos? Paano mo siya tinawag na tagapagligtas? Amen? Kailangan mo yun maumpisahan sa pamamagitan ng understanding, pangunawa. Kasi bakit? Kasi kung nakukonsume ka lang ng sarili mong pangunawa, kapatid, ito yung mga nagiging pagkakasala natin. You make yourself lower than the bird. Grabe, no? Yun yung salita ng Diyos eh. Mas maliit pa yung tingin mo sa sarili mo kaysa sa ibon. Tapos, kapag wala kang faith, no, at nagwo-worry ka sa lahat ng mga pangangailangan mo, nangangahulugan lang that you don't have faith. At pangatlo po, you're acting like unbeliever. Amen? Dahil nakikita yung mga ebidensya na yun sa atin. Yung behaving natin, nagiging para tayo mga unbelievers. Kasi kahit alam natin na alam ng Diyos ang duty niya, ginagawa natin na parang hindi alam ng Diyos dahil sa mga paghingi natin ng mga pangangailangan na dapat nagre-receive na lang tayo. We are recipient. Hindi tayo beggar. Amen? Kaya magkaroon po tayo ng spiritual awareness po and understanding na makakatulong sa atin para lalo tayong mas lumalim sa pananalangin. Mas mabless tayo at makapag-bless tayo ng mga tao sa paligid natin because we know how we act sa front ng ating tatay. Amen? Alam natin kung sino tayo. Na po? Kaya, purihin ang Panginoon, ano po, alam ko na nauunawaan ninyo, hindi ko po kayo minamak, hindi ko inaano yung mga pangangailangan na hinihingi ninyo. Pero tinuturuan tayo dito ng Panginoon na mas maging mas malalim pa tayo sa way po ng ating pananalangin. Huwag mong tingnan na mas mababay sarili mo kaysa ibon. Amen? At huwag ka ring mananampalataya na walang pananampalataya dahil lang sa pag-aalala mo. Amen? At huwag tayong maging parang mga unbelievers dahil lang sa mga pag-iisip natin, sa mga pagkabalisan natin, dahil sa mga pangangailangan natin na parang hindi alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Kaya nga, puro patanong yung salita niya. Sino bang makapagdadagdag sa inyo ng isang oras ng buhay ninyo sa pag-aalala? Na po, minsan sa hindi nga lang yung pag-aalala, grabe sa sobrang magdamag, no? Paggising mo, may eye bag ka na. Sa sobrang pag-aalala mo, mga iniisip mo. Amen? Pangalawa po, yung cares. No po? Pero siguro po sa part 2 na lang yun para hindi na tayo humaba. Para mas madiinan po natin, ano? Cares is very dangerous. Ito po yung pinakadelikado sa pananalangin natin tuwing yung mga pag-aalala natin. No po? Yung pagmamalasakit, yung cares, na pangalawang category po na hinati, na dinivide ngayon. So, ang tinapik lang po natin needs. No po? Kung mabigyan po ng pagkakataon, ilatag po natin yung cares and desire. Amen? Purihin po ang Panginoon. I believe and I pray po na dito po sa ating topic ngayon, mas lumalim tayo. Mas matuto po tayong manalangin ng may pasasalamat na lang. Dahil alam natin na ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos po, alam niya kung anong pangangailangan mo, Ate Kat. Amen? Kasi lahat ng bagay is under authority ng Panginoon. Niloob niya lahat ng bagay na maganap sa buhay natin. Don't you think mas magaling ka pa sa Diyos? 'Di ba? Minsan, Panginoon, 'di ba? Yung sa sobrang pangangailangan natin, na parang hindi natin naiisip na, don't you think mas mahal ng Diyos yung anak mo kaysa sa pagmamahal mo? 'Di ba? Na araw-araw na lang, yun na yung hinihingi mo sa Diyos. Hindi ko ba alam yun, anak? Ikaw ba pag magulang ka, hindi mo ba alam yung pangangailangan ng anak mo?
Amen? Yun lang po yung binabasag natin dito. Hindi ko sinasabing masama. Pero know how to be a son and how to be a daughter of God. Kilalanin mo namang totoo kung ano yung katayuan mo sa harap ng Diyos para maging receiver ka. Kasi recipient tayo. By grace we are saved. By faith. 'Di ba? Huwag tayong mag-act na parang mga unbelievers the way how we approach God and how to come in His presence. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, that you know our needs. Salamat, Panginoon, dahil ikaw mismo ang nagsabi na ang iyong awa ay laging bago araw-araw. Hindi namin kailangan humingi ng laging awa sa iyo. Dahil bago pa namin hingin, binigay mo na. Salamat, Panginoon, na kilala mo kami. You know the numbers of our hair, Father God. Kilala mo kami by name, Father God. Kaya alam ko na mas higit mong alam ang aming pangangailangan sa bawat araw, Panginoon, na mas higit naming kailangan pinasasalamatan kaysa hinihingi. Lord, salamat that you are faithful even we are unfaithful. Salamat na ikaw ang Diyos namin at hindi ang kapwa namin ang Diyos namin. Salamat, Panginoon, na nagmamahal ka. At dahil sa pagmamahal na iyon, nagbibigay ka at nagpapatawad ka. Salamat, O Diyos, sa mensahe na to, Panginoon, na mas nagbibigay sa amin ng higit na mas malalim na kaunawa, Panginoon, kung sino kami sa harapan mo. At kung paano kami hihingi at mag-a-approach sa iyo bilang anak. Na matatawag ka na naming Ama, Ama. Dahil sa binigay mong pananampalataya, Panginoon. Sa binobos mo, sa tinatanim mo sa mga puso namin, Panginoon. Salamat na tinatransform mo ang isip at puso namin. Sa oras na to, binabasag mo, Panginoon, ang dapat na pangunawa na meron kami na higit, Panginoon. Wisdom na meron kami na makipag-isa sa wisdom na meron ka. Talino na meron kami na nakikiisa sa wisdom at understanding na meron kami. Salamat po, O Diyos, sa pangunawa. Salamat sa pagpapahayag. Salamat sa mensahe mo ngayong oras na to. Purihin at dakilain ka, O Diyos, sa pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa banal na Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa Diyos na nakakaalam ng higit ng aming pangangailangan kaysa sa aming sarili. Salamat sa pangunawa, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa loob ng gawaing ito. Sa buhay ni Ate Annalisa, Ate Pem, Ate Jenna, Ate Eve, Ate Kat, Ate April, Ate Christina, Ate Jolly, Pastor Santander, Pastor Russell, Pastora Marilu, Ate Marichu, at Ate Maylin at ang inyong lingkod, Ama. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay na patuloy mong binibigyan ng pag-asa bawat araw. Salamat sa way na ikaw ang gumagawa at salamat sa katotohanan na pinapagkaloob mo araw-araw. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. All glory to you and praises. Amen and amen. Glory to God po. Balik po sa Ate Jenna. Salamat po.